Ang nag-iisang ina po ng isang mayamang pamilyang Espanyol ni Don Rafael Ibarra, si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin, kilala rin bilang Ibarra, ay isang Pilipino-Espanyol. Bagamat siya ay pinanganak at lumaki sa Pilipinas, nag-aral siya sa Europa ng 7 taon sa kanyang kabataan. Si Ibarra ay isang binatang puno ng mitin at kasipagan. Naimpluwensyahan siya ng kanyang pag-aaral sa Europa at nais niyang mapabuti ang bansa. Bilang bahagi nito, naisip niya ang edukasyon ay maaaring magdulot ng mga reforma. Kaya nagtrabaho siya upang matatag ng isang paaralan sa San Diego para sa layuning ito. Ang isang pisikal na katangian nag-uugnay sa kanyang pinaghalong pinagmulan ay ang kanyang maputi o maputlang kutis na kung paano siya inilarawan. Si Crisostomo Ibarra ay lumaki sa San Diego at kaibigan ni Maria Clara. Nag-aral siya sa Europa at bumalik matapos ang 7 taon dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa isang salo-salo, tinanggihan siya ni Padre Damaso at nasaktan siya sa mga panghahamak nito. Napag-alaman niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa bilangguan at nagkaroon ng pribadong pag-uusap kay Maria Clara. Nakaramdam siya ng pangamba sa kakulangan ng progreso sa Manila at natuklasan na inutos ng pari ang paglipat ng bangkay ng kanyang ama. Pinagsabihan siya ni Elias tungkol sa panganib sa kanyang buhay at sinagip siya nito mula sa isang aksidente. Matapos ng ilang pangyayari, naghanda si Ibarra ng paaralan at kumonsulta sa pantas ng bayan. Na-ekskomunikado siya dahil sa pangyayaring nauwi sa alitan kasama si Padre Damaso. Nagpasya siyang bawiin ang ekskomunikasyon at pinangakuan siya ng tulong ng Gobernador General. Subalit, pinigilan siya sa pagpunta sa isang dula at sa mga sumunod na pangyayari na ipahayag ni Elias ang mga lihim tungkol sa kanyang pamilya. Nahuli si Ibarra ng Guardia Sibil at sumailalim sa trahedya sa kanyang buhay. Sa huli, tumakas siya kasama si Elias at nag-anyo bilang ang joyero na si Simon. Maria Clara, ang aking pinakamamahal na nagtutulak sa aking nalabanan ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Si Elias, isang lihim na tagapayo at kasama sa pakikibaka na nagbigay sa akin ang lakas at inspirasyon. Si Padre Damaso, simbolo ng korupsyon sa simbahan, na siyang nagpukaw sa akin na labanan ang katiwalian. Si Padre Salve, nagpapaalala sa akin sa mga hamon ng relihiyon at tipunan na nagtutulak sa akin na patuloy na ipaglaban ang aking mga paniniwala. Si Kapitan Tiago, aking kaibigan na may pusong mayaman ngunit naghihirap din sa ilalim ng pananakop. Sa pamamagitan ng mga relasyong ito, unti-unti nang lumalalim ang pagkakilala ni Crisostomo sa sarili at sa kanyang mga pangarap para sa bayan. At sa ganitong paraan, nagwakas ang paglalakbay ni Crisostomo Magsalin Ibarra, isang bida na patuloy na nagpapaalab sa damdamin ng mga Pilipino tungo sa katarungan at kalayaan. Salamat sa pag-akyat sa kanyang kwento. Hanggang sa muli, paalam.